Ito na guys, naghahakot na sila. Kalat na. Ito yung tagahakot na. Ayan, si Paul, tsaka si Mark. Hey Bloom! So today, magbe-baby things haul tayo. I-haul natin yung mga pinamili na gamit namin kay baby. Sobrang excited ko dito sa mga pinamili namin. And naparami talaga siya. Worth of tumataginting secret. So pinamili namin tong gamit na to sa Urban Essential. So shoutout sa Urban Essential. Hassle-free nila. As a first-time mom, nag-research na kasi ako ng mga kailangan ko for baby. Isa sa tip ko, dapat mag-list kayo ng mga needs nyo kay baby, mag-search kayo para pagpunta nyo sa isang shop, like sa Urban Essential, nandun na halos lahat yung mga kailangan nyo. So, mga ilang-ilang peraso na lang yung mga, kung halimbawa may gusto kong specific na brand, like ako, yung sa bottle, gusto ko yung sa bottle ay Avent or Hygiene. Yung dalawa yung pinagpipilian ko. Wala sila nung brand na bottle na yon. So, sa labas ko siya bibilin or sa online. And gusto ko, isa sa bottle ni baby is glass. So, yan ang dami kong daldal. So, magsimula na tayo. Let's start dito sa upper part bago natin buksan tong malaking kahon na to. Ayan. Ayan. Ayan yung malaking kahon na yan. Dami nitong laman. Pero bago tayo mag-start, medyo masikip yung space ko. Kasi ito, walk-in closet ko talaga to guys. Walk-in closet / office. Tapos, area na ni baby. Unahin na natin tong sa stroller. Kasi hindi ko naman siya i-open. Because, ang due ko ay September 29 to October 5 pa. So, hindi ko alam kung alin doon. Para hindi naman mag-alikabok at hindi ako maglinis-linis itong stroller na ito. So, yan yung brand ng stroller na kinuha namin. Baby Zen Yo-Yo. Ito yung foldable na pwede mong pagliguan kay baby. Yan, natutupi siya. Yan. And then, color white lang siya. Diba? May printer pa sa tabi. Kasi nga, office to. Kaya may printer sa tabi. So, unahin natin tong Airison. Ayan. Airison, itong Airison na to is trash can siya. Yung pagka-trash can nito is parang kinocompress niya yung pampers pag nilagay mo na sa loob. So, parang hindi siya sisingaw. Then, once na nag-open siya, meron pa siyang takip here. So, yan. Pag nilaglag mo dito, ayan. Dito na may ipon, parang mako-compress yung diaper. So, marami kang may ilagay na diaper. Lock. So, ayan, may lock pa siya. Siguro pag sa bata, no? And then, next is, binili ko talaga to kasi, pinabili ko. Pinabili ko kay girl. Kasi, iniisip ko kasi if hindi na ako mag-automatic na baby breza. Baby breza to guys. Baby breza, no, yung parang di ka na magtitimpla. Pero kasi, hindi naman kasi ako lifetime magbe-breastfeed and months lang ako magbe-breastfeed. So, ayoko naman ma-hassle. Like, para meron pa akong ibang time. Ganyan pag maaarte. Para may ibang pa akong time. Hingan lang agad si Buntis. Eto siya. Di ko nabubuksan to guys. Kasi, hindi ko pa naman isi-set up. Papakita ko lang sa inyo. So, eto siya. Ayan. Dito mo lalagay yung milk, tapos yung bottle, and then pag may pipindutin ka lang dyan, isi-set up mo kung anong milk, kung anong brand ng milk, and then, siya na yung magtitimpla para sa'yo. Automatically mix a warm formula bottle instantly. So, ibig sabihin, hindi mo na kailangan mag-init ng tubig para magtimpla ng gatas ni baby kasi warm na din yung ititimpla niyang gatas. This is the best. One of the best din. Unan to, kapag nagpa-breastfeed ako, lalagay ko lang siya dito. Unan siya na paganyan. Patong ko sa baby, tapos nagpa-breastfeed ako. So, isa din to sa highly recommend kasi para hindi ka ngalay na ngalay. Kasi syempre, as a mom, syempre puyat ka, lalo na pag newborn yan, puyat ka. So, hindi mo siya mabibitawan. Safe si baby. Kasi meron siyang una na support. And next is ito, Kukuna Baby. Ito naman, actually, hindi ko talaga to bibilhin. Wala akong idea, wala akong plan na bumili ng ganito. Pero napabili ako kasi ito yung gagamitin ko sa first floor pag ibababa ko siya. Kasi gusto ko magkaroon ng parang
mindset, ima-mindset ko na agad, newborn pa lang, ima-mindset ko na agad si baby na, ito, pag nandito siya sa area na to, tulugan to. And then, pag nandito sa area sa baba, sa sala, which is dito, ito yung hihigaan niya. Yun yung daytime niya. So, hindi siya parang magdi-deep sleep. Yun yung research ko kasi. So, magdi-deep sleep siya kapag pag meron siyang, kumbaga kinultura mo siya na, itong area na lang to, dapat sobrang dilim to pag ganitong oras. Pag inakyat mo na siya dito sa room para hindi ka mapuyat and para magkaroon siya ng routine. Magkaroon ng routine si baby. Kaysa bumili ako ng another crib, kasi may crib na ako binili, hindi pa dumadating yung crib kasi by August pa siya. Kasi in-order siya, wala siyang stock nung bumili ako. Pero yung crib ko kasi, isa lang siya and dalagay ko siya sa may side ng bed. So, ito yung gagamitin kong alternative para sa sala. Para hindi naman siya totally na nakahiga sa sahig. So, meron pa din siyang foam na ganito. And, pag tulog na siya, di ba, pwede mo siyang buhatin na lang na ganun. So, di ba? Ang bright ng idea. Actually, bago ako mag-haul, inantay ko talaga itong drawer na to. Kasi, goal ko, itong sa drawer na to is, dito ako magpapalit kay baby ng pampers, ng mga things na kailangan niya, or pag binibihisan ko siya after niya liguan. So, bumili ako nitong changing pad. Dito ko siya ihihiga. Pag pinapalitan siya ng diaper or kapag binibihisan siya. Hindi ko muna to i-open, pero ganyan yung itsura niya. Silicone to. Silicone nga ba tawag dito? Pero, malambot siya and soft siya. So, hindi masakit to sa katawan ni baby. Next is ito. Binili ko to sa Shopee, Lazada. Anyway, ito. Hindi. Binili ko to sa Shein. Kasi, lagayan to ng cotton and yung panlinis sa tongue ni baby. So, ayan. Gusto ko yung mga ganito. Acrylic. And then, ito, lagayan ng cotton. Yan. Para mabilis ko makita. So, papatong ko lang siya dyan. O, diba? Aesthetic. Aesthetic na mommy. Next, itong box. Buksan na natin. Let's open it. Ngayon ko lang ito bubuksan. Like, mula nung binili namin. Kasi in-stock ko lang to. Kasi sabi ko, saan ko to ilalagay pag binuksan ko kapag wala akong ganitong drawer, diba? So, magkakalat. This is my favorite. I2 Plus Wearable Breast Pump with Dock. So, para sa mga breastfeeding mom, so kailangan nyo to para less hassle na siya sa pagbe-breastfeed. And, 'di ba? Yung technology ngayon dati pump ganun lang yung breast, pero ngayon may mga ganito na. So, isa to sa magandang investment para mas ma-maximize ng mga mommy yung breast milk nila. Huwag na natin i-open. Dami pa dito. Tsaka ang hirap magsara. And then ito, isa sa lagayan ng mga things ni baby, like pag magta-travel or nasa baba, punta kami sa baba, sa sala, dadaling ko lang yung higaan niya, tapos nandito na yung anong tawag dito? Mga lotion, mga essentials, ganun. Mahaba-haba tong vlog na to. Next is itong cotton muslin blanket. So, blanket, ayan, blanket. And then, blanket, another blanket. Alam nyo ba, ito lang yung binili kong blue. Blue yun. Tapos yung pagka-blue niya medyo light. Kasi ayoko nga bumili ng mga specific color for boys na blue. Ano pa ba? Basta yung mga pang boy, yung ma-identify na gamit ng boy talaga. Kaya mga ganito, mga white, may beige, yung binibili ko. Kasi, if ever na magbuntis uli ako, gusto ko girl. So, sana, kapag girl yung lumabas, is magagamit ko pa siya. So, hindi lang siya isang beses ko gagamitin tong mga mga gamit na to. Kaya, hindi ako bumili ng specific na gamit pang boys. Maganda yung cotton ng bamboo. And, ayan, ang soft ng bamboo. And napansin ko talaga, kasi yung sapin namin sa kama, bamboo siya. So, pag glide mo, or pag kinuskus mo yung paa mo, or yung ganito mo, yan, yung braso mo, smooth talaga siya. So, wala kang gaspang na mararamdaman. May freebie nga pala ako nito, yung parang hihigaan ng baby, dun sa, foldable na bath.
freebie to kasi ito daw ay worth of 2.5. 2.5 nga ba sabi niya? O 2K. O 3K. Hindi ko natanda. Pero siya, nakuha ko siyang free kasi inavail ko yung ano niya, yung liguan. Cycle Mild Laundry Detergent for babies. Ito kasi nakikita kong mga usually ginagamit. Maganda daw for liquid detergent. And then, meron din ako ditong stains soaker for babies. Ayan. Stain soaker shop. If ever na may stain yung damit niya, meron din ako niyang isa. Actually, tig-isa lang yung binili ko. Kasi nga, malaki naman siya. So, natural bottled nipple cleanser. Itong brand na to. Cradle. Or Cradle. Hindi ko alam kung paano i-pronounce. Mastella. Itong Mastella favorite ko to. Syempre. So, syempre. Gentle cleanser and body lotion. Yan, dito talaga nag-invest talaga ako sa Mastella. Although, meron na ako Mastella kasi nung nag-gender reveal kami, meron package, merong isang set, pero maliliit lang siya. Kaya bumili ako ng bigger size para mas matagal kong magamit. Pero tig-iisa lang naman. And then, meron din akong nail grinder. Ayan. Nail grinder siya for babies para hindi ako mag-nail cutter. And nakakatakot kaya mag-nail cutter kapag pag malambot pa yung balat. So, yan yung suggest. And then, hindi to para kay baby, para to sa akin. Pero pwede din daw to sa baby. Skin Suit Gel. So, ito para sa mga insect bites, like para hindi siya mangitim. Yon. And then, Organic Tummy Balm. Bakit ba ako bumili nito? So, Organic Tummy Balm kapag kinakabag daw si baby. Pero, di ba, pag kinakabag si baby, meron naman way na parang exercise para ilabas niya yung kabag niya. Anyway, bumili pa rin ako. And then, next is itong Contract Nipple Shield. Meron na pala akong ganito. Umorder pa. Hindi ako umorder. In-add to cart ko lang. Pag first time mom mo, para hindi sobrang sakit yung sa boobie mo. So, meron ito, protector ito. Nakita ko lang siya. Protector siya sa nipple. Ano to? Brush hair comb ni baby. Etong Kent Baby, Soft Natural Bristle. Ito daw yung organic nga ba? Hindi ko na matandaan. Pero ito yung isa sa bestseller isa sa maganda palang quality ng hair comb. Ayan siya. Sa magandang quality ng hair comb for baby kasi natural daw ito. So, pwede siyang mag-produce ng natural oil sa hair ni baby. Kaya ito yung binili ko. And then, meron akong reusable stand-up storage bag. Ang plan ko dito, lagyan ko siya ng gamit ni baby pagpunta namin ng hospital para lalagyan ko lang ng label. Kasi ganun yung nakikita ko para hindi nakakalito. Diba, drogi ka. Diba, wala ka sa sarili after mong manganak. So, ang plan ko is ilagay ko dito yung towel, hooded towel, yung ganun. Dito ko lalagyan ko ng label para hindi malito si Carl Serrano. Next is itong, nandito pala yung, Flexi Bath. Akala ko na andun. Ano laman itong stroke Flexi Bath stand? Stand lang pala yun. So, ito talaga yung, ayan siya guys. Ito talaga yung liguan. Yan, color white siya. Natutupi din siya. Kasi maliit lang yung CR namin, kaya natutupi yung gusto ko. Bumili ako ng swaddle, isang swaddle lang. Meron nagsasabing maganda yung swaddle, meron nagsasabing hindi maganda yung swaddle, pero let's see, itatry ko siya. And then next is ito, syempre ito para kay mommy, medical grade compression, shapewear, Wink ang brand niya. Ito, kapag nanganak na ako para magbalik alindog. Ito siya. Ganyan siya. Pwede ito sa natural birth and sa CS, mom. So, medium size. Yan siya. Ito is breastfeeding bra. So, nadidetach siya. Dito sa may front. Like, paano ba to? Yan, meron siya dito sa may side na to. And meron din siya dito sa may taas. Para ilabas yung boobie mo at magpakakaw. Sinasabi ko. May binili na pala akong ganito. Anyway, ang binili ko naman is, ilan ba? 2. Kasama kasi siya dun sa clothes. Sa damit, clothes. So, waterproof
backing. Waterproof. So, pwede na. Dalawa lang naman yun. So, bale, 4 na yung ganito. Ganito ko, hindi na ako bibili. Kasi hindi ko naman yung ganun kailangan. Is, may malunggay, mega malunggay. Ito, try ko to. Guys, pwede kayo mag-comment sa baba if may mga suggest kayo na mabilis makapagpagatas. Pero, isa kasi sa na research ko is, mabilis ka daw maggatas or maggagatas ka daw ng maigid kapag consistent ka mag-pump every 3 hours. So, ayun, pero try ko pa rin ito, magmamalugay pa rin ako para maka-help. Grabe, sobrang dami pa. Yan na yung guys. Pagod na ako mag-explain. Ayun, sobrang dami pa. Diba? Movie, isang set na movie. Tapos, ayan. Oh my God. Sige, tapusin natin to. Dahil sinimulan ko, tatapusin natin. Actually, pa isa-isa lang bibiling ko sana nito. Pero sabi ni ate, Ma, mag-ano ka na? Binentahan. Ma, mag-isang pack ka na kasi mas makakatipid ka dito. We? May cotton buds, big cotton buds, may small cotton buds, and then may cotton balls, may wipes, isang wipes, and then meron pa siyang, ito, yung pang-cleaning sa dila ni baby, ito, meron. If in case na iba yung maglilinis, so hindi ipapasok yung kamay sa bibig, ito siya, ang gagamitin. Ako lang yung pwede magpasok sa bibig niya. Moby wipes again. Kumuha ako ng another 2 na Moby wipes kasi alam ko pag baby gamitin yan mahagad yan sa wipes lalo na pag gabi, 'di ba? Umuo na lang kayo. Next is itong Moby breast pad. Ayan, breast pad siya para hindi tumulo yung gatas mo, lalagay mo sa bra. Moby yung kinuha kong brand kasi nakita ko lang na ito daw yung the best and affordable na brand. Tapos, meron ako ditong Moby wipes again, pero travel size siya. Ayan, ganyan lang kaliliit. Para madaling dalhin. Hindi ko kailangan magdala ng sobrang lalaki. 3 lang. Nasal spray. Nasal spray kapag sinisipon daw siya. Kapag sinisipon yung baby. Ito daw, mabilis daw itong makapagpaalis ng sipon. Tsaka ito, Bioline. Ano to? Ano na siya? Pang-prepare na siya pang-prepare na siya na i-breastfeed ni baby. Meron times daw kasi nahihirapan mag-poop si baby B. So, ito yung gas passer na parang isusundot mo lang sa puwet ni baby tapos mapupoop na siya. Ayan, meron na pala ako nito. Kala ko wala pa ako nito. Thermometer. Ito yung thermometer na pwede siya ata for ears. Ayun, ear temperature. Ayan, thermometer na for ear temperature for baby. Silicone feeder. Yan, meron din akong silicone feeder. Crib fitted sheets. Next is itong nursing cover. Isa lang siya, nursing cover, color white. So, para naman hindi kita yung boobs ko sa public, diba? Pag nagpapa-breastfeed ako. So, hindi ko naman pwedeng tiisin si baby kapag nagugutom na siya. So, kailangan may ganito akong ready para kahit nasa public, lalagay ko lang to. Tapos, mapapa-breastfeed ko na siya. Pag sinisipon si baby, hand pump nasal aspirator. Dapat nga automatic na binili ko nito, hindi pala automatic yung binili ko. Kasi mas maganda daw pag automatic. Insert lang sa ilong ni baby, dito lang sa may labas, tapos parang ipapump ko lang na ganun para higupin yung sipon niya. If in case na siponin siya kasi, 'di ba? Hindi naman natin may iwasan or hindi natin mapipredict if magkakasipon ba siya or hindi. Kaya meron ako niyan para hindi mahirapan huminga si baby. Next is, bumili ako nitong isang pop container for breast milk. For milk powder. If in case, kasi ako, ang gagawin ko guys, magmi-mix ako. Para makalabas-labas ako. And baka nayas ako. Hindi pwedeng for breast milk. Ayan, malapit na tayong matapos. Yay! Next is itong breast milk storage bag. Ayan, bumili ako storage bag. Para hindi masayang yung breast milk ko. Para may paglalagyan ako, store ko lang siya sa fridge. O, 'di ba? Pag makakaalis ako, so iinitin lang 'yon. So, pwede na 'yun yung milk ni baby. And then meron ako nitong baby move. Unan to sa crib para daw hindi flat yung niya, yung ulo ni baby. Kaya meron siyang parang butas. Ayan, ganyan yung design niya. Water absorbent bed mat. So, panglagay ito sa crib, bed mat to. Baby yoyo. Mosquito net. Okay.
para dun sa stroller, bumili akong mosquito net. Hiwalay pa yung mga accessories na ganito. Hindi pa siya kumpleto, pero ang mahal. Tapos ito, eye sling. Dali lang to gamitin kasi nakaano na siya. Parang isusuot mo na lang sa braso mo tapos sa katawan mo, ito, ihahag mo na lang sa katawan mo. Ganun lang siya. Kaysa nung mga nakikita ko, may mga nakikita ako sa video na parang tela, mahaba, tapos parang iikot mo. Ay, nakukomplikaduhan ako. May hirapan pa ako. Complicated masyado. So, ito mas maganda. Extra para dun sa Airison ko na trash bag. And then, ito naman ay para dun sa baby Breza ko. Yung labasan ng milk niya. So, kapag matagal na kasi yun, kailangan na daw paltan. So, meron akong isang extra. So, yeah, that's it for today. Ang kalat na dito. Yan lang naman. And sobrang dami nitong gamit for baby. Pero yeah, sobrang excited ako na gamitin ito para sa kanya. And syempre, as a first time mom, isa sa prayer ko, sana normal yung delivery ko. Pag-pray niyo ko guys na normal yung delivery ko kasi ayoko talaga ma-CS. Like, ayoko masugatan ako. Kasi takot ako sa turok. So, ayokong i-slice pa yung katawan ko. No. Dapat normal delivery. Praying for normal delivery sa September 29. Sana lumabas na siya September. Kasi ayoko nang abutin siya ng October. Kasi birth month ni Carl yung September. And gusto ko din, ka-birth month niya yung anak niya. Kasi baby boy to. So, tuwan-tuwa siya kasi baby boy ang aking baby boy. So, yun lang. And sana nag-enjoy kayo dito sa aking baby things haul. Oops, bago ko makalimutan, don't forget, bloom with grace!